Eto ka, habang nanonood ako ng TV, sabi ko, lintik na TV na to. Ang tagal na sa amin na ito, tumataas yung kuryente namin, napuputulan kami dahil sa TV na to. Sabi ko, eto pala yung solusyon sa problema ko. Sabi ko sa kapatid ko, Raymond, bilisan mo! Habang wala si nanay, kasi ang nanay ko nagtitinda ng gulay. Alam niyo yung badya? Yes! Nilalagyan ng talong, okra, sitaw, pinapasan dito, nilalako ko sa lugar namin. Ganun maglako ng gulay nanay ko. Habang naglalako siya ng gulay, sabi ko, bilisan mo Raymond habang wala si nanay. Ibenta natin yung lintik na TV na yan. Sabi ko, baklasin mo yung antena, baklasin mo lahat. Eh nakita ko, yung TV sa ilalim may DVD. Sabi ko, baklasin mo na rin yung DVD. Bakit? Kasi ang pangit ng bahay, walang TV, may DVD. Tama ba? Nabenta. No? Nabenta namin, nagkapera ako, kinontak ko yung nag-invite sa akin yung magbubuti. Sabi ko, Abjun, may pera na ako, mag-join na ako. Parang awa mo na, bilisan natin, ibili na natin to. Bago pa umuwi yung nanay ko. Ha? Pagdating ko sa Ortigas, dadalawang isip ako. Pumapasok yung duda. Kaya sa mga nagdududa, normal po yan. Pag kayo makalala, kasi naranasan ko yan, tama? Yes. Sabi ko, ipipayin ko ba talaga to habang buhay na ipon na namin halos to? So, Mari Joseph, sabi ko gano'n. Eh, napansin ng upline ko, bibilangin ko yung pera, ibubulsa ko. Hindi ba, bibilangin ko, bubulsa ko ulit. Pansin niya, parang nagdadalawang isip na ako. Ang sabi ng mentor ko, Rabi, tingnan mo, sexy ng babae yung. Pag tingin ko gano'n, hinablot yung pera. Nilagay sa counter. Maya-maya nakita ko yung pera ko, binibilang na nung kahera ng Abe Global. Ang hindi pa, sabi sa akin. Eto ka. Maya-maya, dala-dala na yung paper bag ng Abe Global, yung global package. Nilagay na gano'n sa table. Alam mo, parang nagdadalawang isip ako. Sabi ng mentor ko, alam mo ba, Ram, yung package na makukuha mo, yan ang bumago sa buhay ko. Grabe, alam mo yung parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sabi ko talaga, eto na pala yung babago sa buhay ko. Kaya nung kinuha ko yung package, yung paper bag, niyakap ko talaga. Talagang inamoy-amoy ko pang gano'n. Totoo to. Kasi alam niyo, madali ako ma-motivate eh. Sa hirap ba naman ang pinagdaanan ko, pag nakakaroon ko ng motivation, natutuwa ako, na-inspired ako. Alam mo, habang papauwi kami ng upline ko, sakay niya ako sa kotse, sabi niya sa akin, yan na ang simula ng pagbabago ng buhay. Kaya kapyakap ko yung paper bag. Habang pauwi na kami sa squatter area, sabi ko, payaman. Bumaba na ako sa kotse niya. Nakita ko na yung bahay namin. Diyos ko po, parang pag umihi yung aso, gigibahan eh. Sabi ko, payaman. Pagpasok ko sa bahay namin, nakita ko yung mga kapatid ko parang mga patay na tutulog sa sala. Tapos ang init. Putol ang kuryente namin. Sabi ko, payaman. Eh, gutom na ako. Sabi ko, ano kayong pagkain namin dito sa bahay? Binuklat ko yung kaldero namin, walang laman. No? Yung kasirola, walang ulam. Sabi ko, payaman. Paglabas ng nanay ko, alam niyo yung global package na hawak ko? Bigla akong pinihit, tinako ko sa likod ko eh. Yung istorya ko. And kinabukasan, eto ka. Kinabukasan. Ang nanay ko sabi niya sa akin, no, Rabi, wala ka ba napapansin dito sa bahay natin? Parang may kulang. Parang may nawawala. Sabi ko sa nanay ko, gunin-gunin nyo lang po yun. Sabi niya sa akin, parang wala talaga, parang nawawala yung TV. Alam niyo, bago mahimatay yung nanay ko, bago ma-high blood, inunahan ko na. Sabi ko sa nanay ko, Nagulat. Sabi ko, saglit lang. Binenta ko yung TV. Pinag-join ko sa In-Global. Pero huwag ka mag-alala, Nay. Bigyan mo ko ng 3 months. Yung TV na yun, papalitan ko na napakaligit nito. Confident ako. Alam mo, yayaman na ako. Tama? Yes! Eto nga, ginawa ko na yung negosyo.
invite ako dito, invite doon. Kasi sabi ko sa mentor ko, ano bang kailangan para yumaman? Sabi niya, mag-invite ka lang. Alam niyo, nag-invite ako. In-invite ko yung mga kapwa ko konduktor, yung mga jeepney driver sa amin. Alam niyo, good news. Wala nag-join. Sabi ko sa mentor ko, hala nyo, napudol mo ata ako eh. Sabi ko, nung ikaw nag-i-invite sa akin, parang nang dali-dali. Nung ako na mag-i-invite, parang nang hirap-hirap. Alam nyo, sa totoo lang, dinala ko yung package. Sabi ko, eto na yung package, balik mo yung pera ko. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, 3 months lang palugin ko sa nanay ko. 1 month na wala pa. Sabi niya sa akin, Rob, alam mo sa negosyo natin, importante, aralin mo. Umatid ka ng training. And good thing, dito po, sa Alliance in Motion Global, libre po mga trainings. Kaya lang, aralin mo. Bakit? Kung nag-aral ka nga, nung elementary, 6 na taon, tama ba? Yes. Kung nag-aral ka na ng high school, 4 na taon, tama ba? Yes. Total noon, 10 years. 10 years ka nag-aral. Pero ang tanong, yumaman ka ba? Yes. O bakit mo inaral? Sabi niya dito, sa negosyo natin, pagbabago ng buhay, pagyaman, pag-uusapan, kaya dapat aralin mo. Nagbuuan. Pagdating po ako ng mga training, nagsimula ako magpaturo sa upline ko kasi dati ang tigas ng ulo ko eh. Bakit? Kasi ang taas ng pride ko. Hindi ko matanggap na magtuturo sa akin si Sam, magbubuti. Konduktor ako eh. Mas maganda trabaho ko sa kanya. Isa pa hindi ko matanggap. Bakit? Siya 4 years lang sa high school, ako 6 na taon. Tuturuan ko ako. 6 na taon ako nag-aaral sa high school. Tama ba? Alam niyo guys, simula nung inaral ko yung negosyo, hindi naman pala siya mahirap. Tama. Yung iba na nag-join dito at sinasabi nilang hindi sila kumita, hindi kasi nila inaral yung business. Tandaan nyo, dito sa community natin, hindi lang basta tuturuan ka. Meron tayong tinatawag na proven and tested system. Na kung bakit nabago ang buhay ni Ran, bakit nabago ang buhay ni Raven, bakit yumaman ng bunggang-bungga si Miguel? Because of our system. Hindi lang po yun. Alam mo sa kwarto ko, ang dami na pong ka-achiever. Mga dating standby, dating mga simpleng tao na ngayon nai-enjoy nila yung ganda ng buhay. Because Alliance Motion Global. May sistema tayo. Yung sistema na yan, kahit first timer ka pa, kahit wala kang background sa business na to, basta gawin mo lang, magpaturo ka lang, and I'm sure, lahat kayo, nagagawa ng sistema na yan, at magsisipag dito, sigurado, gaganda ang buhay. Inaral ko na po yung negosyo. Alam nyo, doon na po ako natuto mag-Facebook, marketing, nagpo-post na. Kung ano yung pinopost ng upline ko, kinokopya ko lang. Dito sa negosyo natin, pag magaling ka mangopya, payaman ka. Yes. Sa school, pag magaling ka mangopya, bagsak ka. Yes. Tama? Yes. Sabi ko, ang dali. Doon ako magaling mangopya. Lahat ng post ng upline ko, kinopya ko. Kung paano mag-present upline ko, kinopya ko. Kung paano siya mag-invite, kinopya ko. Kung paano siya magsalita, kinopya ko. Ah! Totoo. Kahit yung itsura ng mukha, yung expression, kinakopya yan. Yung tono, kinakopya ko yan. Yung mga joke niya, lahat yan kinopya ko. Kaya nagtataka ko sa iba, bakit nahihirapan sa network marketing? Kokopyahin mo na lang, hindi mo pa kaya. Tama ba? Hindi naman mahirap to. Yung ginagawa natin, hindi naman mahirap to. Ang mahirap lang, pasunurin yung sarili mo. Ang sikreto rito para yumamang ka, mag-humble down ka. Ibaba mo yung lintik ng pride na napakataas na yan. Yung pride, lunukin mo na yan. Tama? Kung yayaman ka naman, di ba na maging baduy? Power, grabe, payaman, 1 milyon.
nag-share, hindi po ako lumabas. Pinakinggan ko ng maigi yung mga nag-share ngayon. Kasi parang bumalik sa akin nung nagsisimula ako. Nakikita nila sa likod, grabe yung sigaw ko talaga, napakalakas. Bakit? Kasi nararamdaman ko, kaya kung ikaw bago, kung ikaw magsisimula pa lang, magpakabaliw ka na. Taasan mo na yung pangalan ko. Tama? Napakaswerte yung lahat. Kasi hindi lahat nabibigyan ng opportunity para maturuan paano mabago ang buhay. Pero ikaw, na nandito sa loob ng kwarto na to, ngayon pa lang sinisimulan natin. Ano nangyari? Nailabas ko na rin yung una kong content, Cherry QQ. Sabi nung isa doon, ano yung Cherry QQ? Ano yung cellphone? Kotse po yun. Ha? Ang pangalan niya lang, Cherry QQ. China brand. No? Yung kasi yung pinakamura. No? 3 months, kinita ko yung income ko sa InGlobal, inipong ko, umabot ko siya ng 100,000 3 months. Bibili ko po ang Cherry QQ. Sa mga hindi nakakalam, kung nanonood kayo ng Mr. Bean, yung kotse ni Mr. Bean, ganun lang po siya kaliit. Parang ganun. No? So sabi ko, bibili na ako ng kotse. Lintik yung mga tropa kong konduktor na mga jeepney driver na hindi nag-join. Yayabangan ko ng kotse ko. Sabi ko, yung mga kapitbahay kong negative, bubusinahan ko yan ng malakas. Papaalam ko, may kotse na ako. Alam mo, eto ka, inuwi ko na yung kotse ko sa squatter area. Eto ka, inuwi ko na. Ginaya ko yung upline ko. Binaba ko yung bintana, nilakasan ko yung music, nilakasan ko yung aircon. Habang dumadaan ako sa lugar namin, naririnig ko yung mga lintik na mga chismosa sa lugar namin. Sabi nila Melanie Pindog, kasi kilala si Melanie Pindog. Kapit-bahay ko po yan sa squatter. Top 1 po yan sa chismisan sa lugar namin. Eto ka, sabi ng mga chismosa sa lugar namin. Tignan mo si Rapi, sira ang ulo. Bumili ng kotse pagkalit-liit. Malaki po yung tricycle natin. Ano mo yun? Sabi ko, grabe talaga yung mga kapitbahay. Mga negative talaga kapitbahay. Ang ginawa ko, after 5 months lang, yung Cherry QQ, pinalitan ko ng Montero Sport. Brand new! Brand new na po, pinalitan ko. Alam niyo, inuwi ko yung Montero Sport sa squatter area. Pag uwi ko, mamaya balikan natin yung TV. Pag uwi ko ng Montero Sport, alam nyo, yung mga chismosa sa lugar namin, may narinig pa rin ako. Montero na yun 1.5 million na Montero na yung inuwi ko. Alam mo, sabi ng mga kapitbahay namin, tingnan mo talaga yung si Rapi. Sira talaga ulo niya. Bumili na malaking kotse, alin-lit ng kalsada rito. Sabi ko, yung mga kapitbahay ko, kahit ano gawin ko, kahit ano ipakita ko, may negative reaction sila. Ngayon, sikreto, pag nag-join kayo rito, pag sinimulan nyo yung business na to, mangarap ka na, mag-goal ka na. Kasi yung pangarap at goal mo, dagdagan mo ng sipag, dagdagan mo ng tamang sistema, sumunod ka sa mentor mo, sumunod ka sa sistema ng grupo, I'm sure magkakaresult ka rin. 2015, nakapagpatayo po kami ng sarili naming bahay sa Grand Valley Subdivision. Ang bahay po namin is for 12 million pesos. And yung Montero Sport ko, first time niregaluhan ko yung asawa ko ng Toyota Fortuner brand new. Wow! And then sa ganda ng system, nakapag-create tayo ng 100 car achiever. Pagkita, pandemic time pa yan. Pandemic time, nakapag-create tayo 100 nagkakotse. 100 naging milyonaryo mahigit. Kung ako lang yumaman, magduda ka. Baka tsamba. Pero yung 100 na nagkakotse, yung 100 na naging milyonaryo, hindi na tsamba yun. May sistema talaga. Ano, gusto mo ba matutunan yung sistema?
hindi lang yon. Dito ho, nakabili ako ng yung dating pangarap ko ng Ford Mustang. Alam nyo, dito ko nabili ng cash. Hindi lang yon. Pangarap ko rin magkaroon ng Bumblebee Camaro. Alam nyo, dito ko rin pala mabibili yung Bumblebee Camaro. Yung cash na ngayon po, dala namin mag-asawa. Yung asawa ko po nagdadrive ng Ford Mustang. Dating gulay vendor yon. Hindi nakatapos ng high school. Second year high school lang ang asawa ko. Ako, dating conductor ng jeep, naka-Chevrolet Camaro. Hindi ho namin pinapakita to para yabangan ka. Tama? Yes. Hindi ho namin pinapakita to mga result namin para ipagyabang sa inyo. Bakit? Hindi ko naman kayo kilala para yabangan kayo. Tama ba? Yes. Pero pinapakita namin tong result na to para ipakita sa iyo na kahit sino ka pa, kahit simpleng tao ka lang, basta may pangarap ka, sabayan mo ng tamang sipag, tamang sistema, dito sigurado yung mga pangarap mo. Meron pang slide. Ayan. So dito, cheque, no? So, millions of cheque. Grabe, no? Kasi sabi ko nga, sanay akong kumita ng 500 pesos. Yung mga napapanood ko dati sa YouTube, sa TV, na kumikita ng malaki yung mga mayaman. Yung mga nagta-travel, no? Kasi kami mag-asawa, hindi naman sa pag-iabang, almost 16 countries na yung napuntahan namin. Eh nakapag-invest na po kami na napakaraming lote. Halos dumating sa punto na buwan-buwan, bumibili ako ng lote. Hanggang sa Philinvest, nakabili ako ng lote. Imagine, 500 square meters sa Philinvest. Kung alam nilang gaano kamahal doon. Yung mga nakatira po doon, mga artista, mga celebrity, politician, may pera. Alam niyo, darating pala yung panahon, yung nasasakyan ng mga mayamang tao, yung mga celebrity, darating ang panahon, masasakyan mo na rin. Darating ang panahon, yung mga napupuntahan ng mga mayayaman, mga celebrity, mapupuntahan mo na rin. Yung bahay ng mga celebrity at mayayaman, balang araw magiging bahay mo na rin. Alam nyo guys, kailangan lang mangarap ka. Huwag kang tumigil. Alam nyo, sabi ko nga, sa dami ng tao sa labas, ikaw yung nandito. Napaka-bless mo. Napaka-swerte mo. Kasi, lahat ng bagay meron kong purpose. Sabi niyo purpose. Kung bakit naririto ka. Alam niyo kung bakit ako na-invite? May purpose pala. Sabi ko nga, lahat ng mga nararanasan niyo sa buhay, ipagpasalamat mo. Maging grateful ka, maging blessed ka. Kasi may purpose yan. Tanda-tanda ako. Nung elementary ako, grade 3 ako, nagtitinda po ako ng suman. Yung mga classmate ko, yung mga pinsan ko, hindi kinakailangan magtinda ng suman para magkabaon. Inggit na inggit ako sa kanila. Sabi ko, bakit ganon? Ba't pinanganak ako sa mahirap? Sabi ko, papas, imbis mag-aaral na lang ako, magtitinda pa ako ng suman sa umaga. Ang init-init. May purpose pala siya. Alam nyo, maaga po ako natutong magbanat ng buto. Hanggang high school po, nagtitinda ako ng payong. Nagtitinda ako ng plastic cover. Uso pa ba yung plastic cover na yun? Yes. Yung mantel sa lamesa, roll yung po yan na malaki. Binibenta ko yan per meter. High school ako, hindi ako nahiya. Pag nakikita ko ng mga classmate ko, hindi ako nahiya. Bakit? Ang katwiran ko, ang nakakahiya, yung wala ka na makain, nahiya ka pa. Tama? Alam na guys, kung mahirap kami, namatay yung tatay ko, 7 kami magkakapatid. Kung mahirap na kami, nung buhay yung tatay ko, nung namatay yung tatay ko, grabe, lalo kami naghirap. Lagi kong tinatanong sa taas, sabi ko, bakit gano'n?
Ba't sobrang hirap namin? Ba't hindi kami pinanganak sa mayamang pamilya? Kailangan namin maranasan lahat ng hirap. Tama? Kaya nga hindi ako agad nakapag-asawa. Bakit? Kasi iniwan kami ng tatay ko. Ang hirap pala nun, pagka yung nanay, isang housewife, hindi sanay magtrabaho, tapos bigla nawala yung asawa. Bakit? Magiging nanay na siya, magiging tatay pa. Hirap magtrabaho nanay ko. Lahat ng negosyong pinasok niya, lugi. Wala siyang background sa business eh. Kaya nakita ko paghihirap ng nanay ko. Naranasan mo namin sa Bilyagido, kung alam niyo po yung botong. Dati doon kami nakatira bago kami mapalis doon. Yung kuryente po namin naputol ng Meralco, wala kami pambayad. Alam mo, sabi ng nanay ko, yung kuryente natin mula dito hanggang poste, baklasin na lang natin, sunugin natin, ibenta natin sa junk shop tansuin. Kinansuho namin. Sabi ko, grabe, lalo na wala kaming kuryente. Ang ginawang sa naibenta namin yung bahay na yun, napunta kami sa machinery. Yung po istorya ng buhay namin kung bakit kami napunta sa machinery. Baon-baon kami sa utang. Alam mo, ngayon ko na-realize kung bakit pati yung pagiging mahina ng ulo ko, yung pagiging bobo ko, may purpose pala yan. Bakit? Kasi kung baka naging matalino ako, baka nakagraduate ako. Kung nakagraduate ako, baka naging manager ako ng bangko. At kung baka naging manager ako ng bangko, baka ako, yung isa sa pinakamahirap ma-invite sa Alliance Emotion Global. Kaya naging doktor ako ng team. Kasi may purpose. Kaya kung ikaw nahihirapan ka ngayon, hirap ka sa buhay, may purpose yan. Minsan yung problema, magpapatong-patong na. Hindi pa tapos yung problema, may paparating ng problema. Minsan nasasaktan ka na. Minsan nasasayid ka na. Pag dumating yung time na hindi mo na kaya, di ba may mga ganung moment? Yes! May mga moment na hindi mo na mamalayan, pumapatak na lang yung mga luha sa mata mo. Kasi sa sobrang hirap. Guys, isa lang masasabi ko, pag dumating yung time na moment na down ka na, at feeling mo nawawalan ka na ng pag-asa, yun na yung time para tumawag ka sa nasa taas. Yes! Minsan kasi, nakakalimutan natin siya, nalilibang tayo. Tama? Pag masagana ka, nakakalimutan mo siya. Pag may problema ka, naaalala mo siya. Alam nyo guys, sa akin po, yung pagiging successful sa Alliance Emotion Global, never kong inangkin na galing ko to. Never kong inangkin. Kasi kung susukatin nyo yung personality ko, hindi ako karapat dapat maging successful at yumaman ng bonggang-bongga. Pero dahil sa pananampalataya ko, na etong Alliance in Motion Global, bigay sa atin, kasi bakit? Baka minsan, one time nagdasal ka, nanalangin ka, Lord, sana, tulungan mo ako. Hirap na kami, please, tulungan mo kami. Pakita mo yung opportunity na pwede mabago sa buhay namin. Ngayon, pinakita sa iyo itong AIM Global. Tatawag ka kayo, Lord, wala bang iba? May ibang opportunity. Alam niyo, huwag ka choosy. Hindi niya ipapakita sa iyo to nang hindi para sa iyo. Maniwala ko. Do you agree? Yes! And bago tayo matapos, meron akong kwento. Sabi, no? Ang oras ko ah. Asa yung TV? Yung TV! Alam nyo, ang pinalit ko, worth kalahating milyon na TV. Sa mga nakakapunta na sa bahay ko, di ba laki ng TV ko sa bahay? Good news, pinili ko po yun ng pandemic, lockdown. Ang presyo po ng TV ko is kalahating milyon. Nakasabay kong bumili ng 3 lang. Isang negosyante sa BGC. Yung isa po, hindi ko nga kilala eh, sinabi lang eh, nung ahente sa akin, alam mo ba sir, 3 lang ngayon bumili ng ganyan TV? Sabi ko talaga. Sabi ko, sino yung kasama kong bumili? Sabi niya, yung isa, negosyante sa BGC, politician negosyante. Yung isa po, si R.S. Francisco. Sabi ko, sino yun?
Sabi niya, hindi niyo po kilala yun? Sabi ko, hindi. Yung po yung may-ari ng front row. Parehas kami ng TV. Grabe ha? Sabi ko, Robert, yung dating po Dr. Ranjit, bumibili ng kalahating milyon na TV. Yung iba, may-ari na ng kumpanya yun. Dito, distributor lang. Nawala na yung kwento natin, ha? Siya ko kinakawin. Meron akong kwento. Merong bagong kasal. Grabe, etong bagong kasal na to, ang dami na kayong curious. Kasi di ba ang daming marites? Ang daming marites eh. Alam mo yung bulong-bulungan? Naniniwala ba kayo sa gayuma? Bakit? Sabi ka nung nagmamarites. Kasi yung bagong kapitbahay natin dyan, alam mo ba? Napakaganda ng babae. Napaka-sexy. Alam mo yung itsura? Kamukha siya ni Ivana. Ang penis, ang puti. Grabe talaga. Alam mo yung katawan? Eto ka, pag lumalabas yung babae ng bahay, lagi nakasando. Kundi sando spaghetti talagang, kitang-kita. Sabi nga yung iba, meron. Ay, yung mga lalaki dyan, may tontuwa eh, no? Eto ka, hindi yun ang istorya. Nananahimik mo na kayo, pakinggan nyo yung kwento ka. Eto siya. So yung mag-asawa na to, so bago lipat, no? Nakita nila yung bahay na nilipatan nila, may mga sira. So nakita ng babae, sabi niya, etong drawer natin, etong cabinet sira. Sabi niya sa asawa niya, honey, baka naman pwede mong ayusin yung drawer. Sabi gano'n. Alam mo, sumagot yung asawa lalaki. Yung asawa lalaki, eto matindi. Hindi naman kagaampuhan. Parang si Bentong lang. Na-imagine mo yun, Ivana, Bentong. Diba? Eto ka. Alam mo sa puti Bentong? Ha? Sabi niya sa asawa niya, ano? Ba't ko ayusin yan? Ano ako, karpintero? Eh di hindi inayos. Nalungkot si Ivana. Sabi, ano ba yan? Hindi pala marunong magkarpintero tong asawa ko. Punta siya ng CR. Nakita niya yung gripo, may tagas, sira. Sinabi niya sa asawa niya, honey, baka naman sa pagtutubero may alam ka kasi yung CR natin may tagas. Alam mo, sumagot ulit si Bentong. Sabi niya, ano? Pagkagawaan mo sa akin yan, ano ako, tubero ba ako? So, nalungkot si Ivana. Sabi niya, mamamalengke na lang ako. Lumabas siya sa labas, sa garahe nila. Gagamitin yung motor. Ayaw ma-start. Sabi ni Ivana sa asawa niya, honey, ba't itong motor sira? Ano ba yan? Baka naman pwede mong ayusin muna para makapamalengke ako. Alam mo sabi ni Bentong, ano ka ba ngayon mapapayo sa akin yan? Hindi mo ba alam papasok na ako sa trabaho? Isa pa, ano ako, mekaniko? Umalis ko asawa, iniwan si Ivana. Alam mo sa sobrang sama ng loob ni Ivana, iyak siya ng iyak. At habang umiiyak siyang ganun, dumaan si kumpare. Imagine mo si Ivana, naka-spaghetti. Iyak ng ganun. Dumaan si kumpare. Sabi ni kumpare, Mare, ano nangyari sa'yo? At ka umiiyak. Naawa. Alam mo, sumagot si Ivana. Sabi ni Ivana, kasi si kumpare mo, pinapagawa ko yung cabinet, hindi daw siya marunong magkarpintero. Pinapagawa ko yung gripo, hindi daw siya tubero. Pinapagawa ko yung motor, hindi daw siya mekaniko. Sabi niya, kaya namumroblema ako pare. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Alam mo sabi ni kumpare niya, Mare, may good news ako sa'yo. Alam mo ba, karpintero ko. Tubero rin ako.
Ay marunong ako magmekaniko. Sabi ni Mare, talaga? 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 Umalong alam. Lalo na ba yung si kumpare? Sabi ni kumpare, oh. Sabi ni kumpare, kaya ko ayusin lahat yan. Pero may isang kondisyon. Sabi ni kumpare, may isang kondisyon. Ipag-bake mo ako ng cake or bengbangan na mamaya. Na point, bengbang talaga. Eto ka! Eto ka! Dumating ang umaga, umuwi na yung asawa. Pag uwi ng asawa, nagulat kasi gawa na yung drawer. Pagtingin sa CR, gawa na yung gripo. And pagtingin doon sa motor, umaandar na. Sabi ng lalaki, paano nagawa ng mga to? Eh, hindi ko naman inayos yan. Alam mo, umamin si Ivana. Sabi ni Ivana, alam mo, si kumpare dumaan dito. Inayos lahat yan. Sabi nung asawa, eh di maganda, okay, ayos. Sabi ni Ivana, kaso nga lang may hiningin kapalit. Sabi nung asawa, anong hiningin kapalit? Sabi ni kumpare, aayusin niya raw yan kung ipag-bake ko siya ng cake or magbebengbangan kami. Alam mo sabi ng asawa, alam ko na, pinag-bake mo ng cake, no? Alam mo sumagot si Ivana? Sabi niya, bakit? Baker ba ako? Anong moral lesson? Wala! Nakwento ko na! Tama ba? Diskarte! Guys, importante, marunong ka dumiskarte. Hindi kinakailangan tapos ang pag-aaral dito sa negosyo. Hindi rin kinakailangan maging matalino. Maging madiskarte ka lang. Tama ba? And